Hi! Welcome sa Taco Recap. Nagsimula ang pelikula sa mag-asawang Ellen at Orly. Si Ellen ay nagtatrabaho sa toll gate, habang si Orly ay isang truck driver. Sa toll gate, dumating ang binatang si Miguel na nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Sa unang tingin ay walang pakialam si Ellen sa binata, ngunit ang binata ay malaki ang ngiti habang tinitingnan si Ellen. Sinabihan ng binata si Ellen ng hi, ngunit hindi ito pinansin ni Ellen at si Miguel ay umalis na. Umaga na nang natapos ang trabaho ni Ellen, habang si Orly ay papasok pa lang sa trabaho, niyaya niya si Ellen na magsibakan, ngunit nang tumagal ay nawalan siya ng gana. Nasanay na si Orly na dapat siyang manood ng mga malaswang video upang bumalik ang sigla niya sa sibakan. Matapos ang matagumpay na sibakan, nagpaalam na rin si Orly na papasok na sa trabaho. Sa ginagawang gusali, dumating naman si Miguel, inutusan siya ni Roy na ipasyal si Vivian sa kanyang pinagawang penthouse. Nagpunta na ang dalawa sa itaas ng gusali, binigyan naman ni Vivian ang mga trabahador ng pera para tumigil muna sila at mag-lunch break. Habang tinuturo ni Miguel ang mga natapos na, tinanggal naman ni Vivian ang kanyang damit at si Miguel ay tiningnan lang si Vivian. Lumapit na sa kanya si Vivian at sinimulang tanggalin ang kanyang damit, at ang dalawa ay nagsimulang magsibakan. Nagtataka naman si Roy, kung bakit nagtatago ang mga trabahador. Paglingon niya ay nakita niya si Miguel at Vivian na nagsibakan. Samantala, dumating naman ang ina at kapatid ni Orly. Ang ina ni Orly na bulag ay titira na sa kanila dahil nahihirapan na ang kanyang kapatid. Sa sumunod na gabi, dumating ulit si Miguel, hinawakan niya ang kamay ni Ellen at nagpakilala na siya si Miguel at tinanong rin siya kung ano ang pangalan niya. Hindi naman nagsalita si Ellen, nakangiti na lang si Miguel na umalis na. Dumalo naman sa pagtitipon ang mag-asawa. Inimungkahi ni Ellen na humingi ng tulong sa pastor, tungkol sa kailangan pang manood ng video para sumigla ang talong ni Orly. Nagalit naman si Orly dahil para sa kanya walang problema ang kanyang talong. Sa pangatlong balik ni Miguel, sinabi na rin ni Ellen ang kanyang pangalan, na ikinasaya naman ni Miguel, habang si Orly ay abala sa kanyang trabaho na naiinip kung kailan pagiginhawa ang kanyang buhay. Samantala, sa pang-apat na balik ni Miguel ay si Ellen na ang unang nagsalita, na kung bakit inumaga nang uwi si Miguel. Niyaya naman siya ni Miguel kung pwede silang gumala dahil gusto niyang makilala pa si Ellen, dahil ayaw umalis ni Miguel sa linya na nagagalit na ang nasa likuran niya, ay pumayag na lang si Ellen. Umaga na nang nagkita ang dalawa sa parking lot, agad na sinabihan ni Miguel si Ellen na siya ang pinakamagandang babae na nakita niya. Umamin naman si Ellen na may asawa na siya. Hindi naman nagulat si Miguel dahil alam na niya ito, ang gusto lang niya maging magkaibigan sila. Samantala, galit naman naghihintay si Orly kay Ellen. Sa opisina, inutusan ni Roy si Miguel na ihatid muna ang cellphone ng kanyang asawa sa bahay. Pagdating niya sa bahay ni Roy, agad itong ibinigay sa asawa ni Roy. Bago pa umalis ay niyaya muna si Miguel na uminom ng juice. Pagpasok ay niyaya ito ni Marge na magsibakan. Habang sinisibak ni Miguel, tumawag naman si Roy. Kinumusta niya ang kanyang asawa, kung nakuha na ba niya ang cellphone niya. Masaya naman sumagot si Marge na oo, habang si Roy ay walang alam sa sibakan ng kanyang asawa at Miguel. Sa sumunod na eksena, kakauwi lang ni Ellen nang niyaya siya ni Orly na magsibakan. Hindi naman ito nagustuhan ni Ellen dahil para sa kanya ay nabababoy siya, dahil kailangan pang manood ng malaswang video ni Orly para sumigla ang talong niya. Nagalit naman si Orly sa pagtanggi ni Ellen, kaya't minura niya ito at pumasok na lang sa trabaho. Nagkipagkita naman si Ellen kay Miguel, at umamin na ayaw niya munang umuwi. Dinala naman siya ni Miguel sa tahimik na lugar, at sinimulang sibakin. Gabi na nang umuwi si Ellen, hindi naman niya pinansin si Orly dahil sa ginawa niyang pagbababoy sa kanya. Nakatingin lang din si Orly na nagsisisi sa ginawa niya kay Ellen. Kinabukasan, muling nagsama si Ellen at Miguel. Inamin ni Ellen na binigay niya lahat kay Orly, at ngayon gusto na niyang mag-eksperimento sa iba. Nagtinginan ang dalawa at kinain ni Ellen ang talong. Dumalo naman ang mag-asawa sa kaarawan ng kaibigan ni Ellen. Habang kumakain ang mag-asawa dumating naman si Miguel. Nagulat si Ellen, niyaya naman siya ni Miguel na umalis. Kaagad nagpaalam si Ellen kay Orly na pupunta siya ng banyo. Hinayla naman ni Miguel si Ellen sa banyo ng mga lalaki at nagsimulang magsibakan ang dalawa. Nagtataka naman si Orly kung bakit hindi pa nakabalik si Ellen.
kaya't pumunta siya sa banyo ng mga babae at naghintay. Sa kakahintay ay pumasok na lang siya sa banyo at umihi. Sa pag-ihi niya ay may narinig siyang umuungol na akal ang natatae lang, hindi niya alam na ang asawa niya ang nasa loob na sinisibak ng binata. Naghihintay pa rin siya sa labas, habang si Miguel ay binabantayan ang pinto para makalabas si Ellen at makapunta sa banyo ng mga babae. Tiningnan naman ni Ellen ang kanyang sarili sa salamin, na nagustuhan ang sibakan nila na Miguel. Lumabas na rin siya at sinabihan si Orly na natatae siya kaya't natagalan siya. Kinabukasan, nagkita na naman ang dalawa at sila ay nagsibakan sa karagatan. Naghihintay naman si Orly kay Ellen. Pagdating niya ay agad siyang tinanong kung saan galing, dahil madalas na siya umaalis ng bahay, at kapag nalaman niya na may ibang lalaki siya ay papatayin siya. Inis naman na sumagot si Ellen na hindi siya natatakot sa kanya dahil wala namang pinagmamalaki si Orly sa kanya. Sasampalin na sana siya na pero hindi na itinuloy ni Orly. Habang naghihiwa ng gulay, may kumatok sa pinto at nagulat si Ellen dahil dumating si Miguel. Agad niya itong pinapaalis. Tinanong naman siya ng matanda kung sino ang dumating. Nagsinungaling naman si Ellen na nagtitinda lang ng isda ang nasa pinto. Nang nalaman ni Miguel na bulag ang matanda, agad niyang dinala sa kusina si Ellen at sinimulang sibakin. Hindi naman alam ng dalawa na naririnig ng matanda ang ungol nilang dalawa, kaya't nilakasan ng matanda ang radyo. Masaya namang kinuwento ni Miguel kay Roy ang nangyari sa kanila ni Ellen, na nagsibakan habang nasa bahay ang matandang bulag. Sa sumunod na araw, pumunta sa bahay ni Miguel si Ellen, binigyan siya ng bagong damit, agad naman itong sinuot ni Ellen at ang dalawa ay nagsibakan. Hindi naman alam ni Ellen na may tinagang camera si Miguel. Ni-record pala ni Miguel ang sibakan nila. Samantala, naisipan na ni Orly na itapon ang mga malaswang video niya, at bago pa man pumasok sa trabaho si Ellen, niyaya niya ito na bumalik sa counseling ng pastor. Sumagot naman si Ellen na hindi na makakatulong si pastor sa problema nilang mag-asawa, dahil dito nagalit si Orly. Samantala, masayang pinanood ni Miguel at mga kaibigan niya ang video nila ni Ellen na nagsibakan. Isa palang playboy si Miguel na hilig sibakin ang mga babae at e-record, marami na rin siya mga videotape na nagawa. Hiniram naman ng kanyang kaibigan ang tape ni Ellen at nangakong isasauli kinabukasan. Naghihintay naman si Ellen na akal ang dadating si Miguel. Tinanong niya ang kasamahan kung nandyan pa ang service dahil wala siya masasakyan, ngunit nasusuka naman si Ellen at napagtanto na baka buntis siya. Dumating na rin sa apartment si Ellen. Agad siya sinabihan ng ina ni Orly, na itigil na ang pagtataksil sa kanyang anak. Inamin ng matanda na narinig niya ang ungol nila ni Miguel at sinabihan si Ellen na bulag siya pero hindi bingi. Samantala, wala namang ganang kumain si Orly, dahil masama ang kanyang pakiramdam. Masaya naman si Miguel na nakakuha ng bagong kontrata sa kanilang kliyente. Nagpaalam na siya na umalis, nang naalala ni Roy ang videotape na iniwan ng kanyang kaibigan, na ipabibigay kay Miguel. Hindi na niya naabutan si Miguel sa labas kaya't binalik na lang niya ito sa bag, ngunit naisipan niyang panoorin ang videotape. Nang makita ang video ay nagulat siya nang makita ang kanyang asawa na sinisibak ni Miguel, at si Ellen na sinibak din ni Miguel. Naiyak na lang sa galit si Roy. Habang kumakain, hindi na matiis ni Orly na hindi siya pinapansin ni Ellen. Humihingi na siya ng tawad sa lahat ng ginawa niya sa kanya, na sana ay patawarin siya sa pangbababoy sa kanya at inamin na mahal siya. Hindi naman sumagot si Ellen, nagpasya na lang si Orly na pumasok na sa trabaho. Pinuntahan naman ni Ellen si Miguel para ipaalam na buntis siya at siya ang ama. Nakangiti lang si Miguel at sinabihan si Ellen na baka kay Orly ang bata. Sumagot naman si Ellen na sa kanya ang bata hindi kay Orly. Inamin ni Ellen na kaya niyang iwan si Orly para sa kanya. Ngumiti lang si Miguel at sinabihan si Ellen na wala sa kanilang usapan ang magmahalan, dahil kasiyahan at sibakan lang ang habol ni Miguel sa kanya. Nagmakaawa naman si Ellen para sa bata, ngunit sinabihan lang siya ni Miguel na ipapatanggal ang bata. Nang narinig ito ni Ellen ay kaagad siyang umalis. Umiyak lang sa bahay si Ellen at inamin sa matanda na niloko lang siya ni Miguel. Hindi na alam ni Ellen kung mapapatawad pa siya ni Orly pag nalaman na nabuntis siya ng binata. Sinigurado naman siya ng matanda na mapapatawad siya ni Orly dahil mahal na mahal siya. Agad niyang tinawagan si Orly at humingi ng tawad sa kanya. Masaya naman si Orly dahil pinansin na siya ni Ellen, dahil akala niya mawawala na si Ellen sa kanya.
Sumagot naman si Ellen na mahal din niya si Orly at dapat umuwi siya ng maaga dahil may surprise na nakahintay sa kanya. Samantala, pumunta naman sa lugar nila Ellen si Roy, at pinabigay sa lalaki ang videotape sa asawa ni Ellen, at binigyan rin ng pera ang lalaki para makarating talaga ang video sa bahay nila Ellen. Nang nakarating na si Ellen sa apartment, agad binigay ng lalaki ang videotape at sinabihan si Ellen na may nagpapabigay para kay Orly. Inilagay kaagad ni Ellen ang videotape sa DVD player, dumating na rin si Orly at agad naghalikan ang dalawa, nagsimula ng magsibakan ang dalawang ngunit natigil ito dahil hindi na naman masigla ang talong ni Orly. Nang napansin ito ni Ellen ay sinabihan niya si Orly na okay na sa kanya na manood ng video, kaya't binuksan niya ang TV at pinanood ang bagong videotape na natanggap, muli namang nasiyahan ang talong ni Orly, kaya't abala sa sibakan ang dalawa. Nang tiningnan ni Orly ang TV na pagtanto niya na si Ellen ang babae na sinisibak ng binata, natulala lang si Orly na nakatingin sa TV. Nang namalayan ito ni Ellen, agad na tiningnan ni Ellen ang TV at nakita ang kanyang sarili na sinibak ni Miguel, agad niyang pinatay ang TV at sinabihan si Orly na hindi niya mahal ang binata. Hindi na sumagot si Orly dahil inaatake na pala siya sa puso, nagising naman ang matanda sa ingay. Habang si Orly ay umiiyak na hindi na makasalita hanggang mawalan ng hininga. Samantala, binugbog naman ni Roy ang kanyang asawa sa pagpapasibak kay Miguel, kinuha niya ang kanyang baril at binaril siya ng 3 beses hanggang mamatay, binaril rin ni Roy ang kanyang sarili. Natuwa naman si Miguel na akal ang namimiss siya ni Ellen, hindi niya alam na may dalang kutsilyo si Ellen at kaagad siyang sinaksak ng maraming beses hanggang mamatay siya. Sa ginawang laro ni Miguel sa kanya at pag-record ng videotape nilang dalawa, sinisi niya si Miguel sa nangyari kay Orly na namatay ito, hindi na rin alam ni Ellen ang gagawin kaya't palakad-lakad na lang siya sa gitna ng maulan na daan hanggang mabunggo siya ng sasakyan. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood, huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap. Maraming salamat po ulit.